Hello guys, nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Cebu? So ako ay sobrang nagulat kasi we've uh, we've been in Cebu for almost 1.5 years. Doon kami tumira kasi doon nagtrabaho yung papa ko. So nung nalaman ko, kinamusta ko agad yung mga friends ko doon na especially malapit kami doon sa area kung saan yung epicenter. So 6.9 guys, ang lakas niyan. Sa tanang buhay ko, ang naranasan ko pa lang yata noon magnitude 4.5 nung nandito na kami sa Bulacan, nasa Bulacan pa kami, Lumindol. Pero itong malakas to. Nakita ko yung mga videos, talagang makita natin yung nandun sa may Mactan Bridge, ay sa Lapu-Lapu Bridge, umuuga siya, pero buti hindi nag-collapse yung bridge. Pero majority, lalo sa Bogo, yung San Remillo, yung malalapit doon sa north, talagang nakita natin nagbagsakan talaga. Yung McDo, nag-collapse, yung Jollibee. So, ang daming namatay. So, nakakalungkot. Nasa state of calamity rin sila ngayon. So, ang Cebu kasi isa sa mga malalaking ano yan ang pinaka, alam ko Cebu ang pinakaunang um, isla ba or province na discover sa Philippines, 'di ba? Cebu pinakamalaki. And it's been a privilege for me na makarating doon, na tumira doon. Napakaganda talaga ng Cebu. Kaya nalulungkot ako sa nangyari din. At state of calamity sila now. And we're praying also for them. Marami rin talagang napahamak. Maraming mga gumuhong gusali. At yan na naman nga, sinasabi na naman nga na talagang marami pa rin corrupt sa official siguro doon. Kasi ibig sabihin lang noon, maraming infrastructures talagang hindi okay. Hindi earthquake resistant, 'di ba? O hindi earthquake proof. Buti na lang yung bridge na yon, yung first ever bridge ng yung original na Mactan Bridge ba yon, is hindi nag-collapse. Pero na endure niya yung malakas na magnitude na to. Tapos nangyari yun kahapon ng September 30 ng gabi. And then this morning na madaling araw is parang nabalita din na yung Taal Volcano ay parang sasabog. Alam natin kamakailan dito sa Luzon puro bagyo, meron na naman daw LPA ayan sa silangan ng Luzon, magiging bagyo daw ganyan. So parang nagsusunod-sunod. Guys, hindi kasi to parang yung iba meron silang parang prediction na yung parang nasasabi nila gaya nun yung mga videos na lumindol, bigla silang nasisigaw, oh Lord, Lord help, ganyan ganyan, Lord Jesus Christ please, ganyan. Minsan talaga, actually it's a wake up call for us kasi minsan kaya inaalaw din ni Lord na mangyari itong mga to is for us to call unto Him or lumapit tayo sa Panginoon, 'di ba? May mga purpose talaga lahat. And sana hindi lang tayo matutong tumawag kay Lord just because it's an emergency or a life and death situation. Pero we will learn to call unto Him every day of our lives. Talagang maging part siya ng life natin. Hindi lang dahil may nangyaring ganito, dahil natatakot tayo, bigla tayo tatawag sa Diyos, 'di ba? Yan, so yan, yung mga nangyari po na yan are all stated in the Bible. Si Jesus po nagsabi niyan. May verse dyan. Yan, sabi sa Luke 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas, may isang Christian na vlogger din na kinuha ko yung post na to, yung yung screenshot ko sa video niya. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ang sabi po ni Lord Jesus ay magkakaroon ng malalakas na lindol. So malalakas na lindol meaning hindi lang isa kundi marami. So lahat, if you see these things happening or if you experience all these things that is occurring right now, meaning to say malapit na siyang dumating. So these are all the signs of the coming of Jesus Christ, second coming niya. Ayan, sabi nga dito, earthquakes remind us that tomorrow is never promised. All the things we chase in this world can be gone in an instant, but the life we live for God will last forever. Biglaan din yan, 'di ba? Hindi naman natin talaga masasabi yung ating hindi natin masasabi yung mga gantong phenomenon. So, talagang we all have to pray for 'di ba, sa araw-araw. And minsan parang gaya niyan, maraming namatay. They didn't know. May mga nakita pang akong video nasa nasa gala night, nasa pageant, biglang lumindol, tapos nabagsakan na sila, natrap na sila. Meron din doon na nasa bar, nagkakantahan, ganyan. Para bang di mo masabi talaga.
para bang, syempre ikaw wala, you never know what will happen, di ba? Ini-enjoy mo lang yung buhay mo, then suddenly biglang hindi mo alam last day mo na pala. Po ito pananakot ha, kasi ito po yung perfect time talaga na i-share mo si Lord sa mga gantong situation. And kasi hindi naman po tao lang nagpe-predict nito, kundi ang Bible ang nagsasabi na these are all happening because of the we are living in the end times, and the coming of the second coming of the Lord is near. Ito sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, behold, now is the accepted time, behold, now is the day of the salvation. So, now, meaning to say now, yan, yung nangyari na to, maybe God also made a way na itap ka, natapikin ka, uy, malapit na akong dumating, mag-ready ka na. Ito na to, yung mga nangyayari sa paligid, yung mga bagyo, lindol, kung ano-ano man, yung mga corrupt na yan, pati po yan ha, nasa Bible. Sabi, hindi ko lang ma-recall yung exact verse pero parang 2 Timothy siya. People will be lovers of self. People will be corrupt, ganyan, or they are selfish, greed, the love of money, ganyan. So, kasama yun. Kasama sa prophecy, kasama sa sinasabi ni Jesus na signs din na malapit na siya dumating. Yung mga tao is, they are becoming really selfish, godless, takot sa Diyos, gumagawa ng masama, nagiging mga sakim, ganyan. Meron pa nga doon nakalagay, disobedient to parents, mga masasama, nagiging pinapairal yung masasamang hangarin ng puso. So, ayan po. Tapos yan, yung mga natural phenomenon, pagsabog ng bulkan, lindol. So, talagang we need to ready ourselves kasi malapit na po talaga ang dumating si Jesus. Hindi po ito joke, kundi ito po ay katotohanan. Yung mga nangyari po sa Cebu, let's pray for Cebu ha. And syempre makabangon sila kasi medyo malaking disaster din to dahil ang lakas ng lindol ang daming bumagsak. So let's pray na makabangon sila right away and maging sentro na si Lord. Minsan kasi parang kailangan ng spiritual awakening sa atin. Kaya nangyayari yung ganyan kasi we need to realize that we need the presence of God in our lives. Diba? Right now, we are all struggling po. Hindi lang po yung mga ganitong problema na yung mga pinagdadaanan ng bawat tao. Kaya naman, talagang yan, sa buhay talaga natin, we need to practice living our lives in the presence of God and magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. So, sana po, na itong message na to, ito na po yung time, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, hinihipo ka na ni Lord to come to Him, to surrender lives to Him. Kasi, syempre gusto ko kayong masave, gusto ko lahat tayo is mapunta tayo sa heaven. Pagdating ni Lord, lahat tayo uuwi sa Panginoon. Walang iwanan, walang maiiwan. Until such time na lahat po ng tao ay makarinig ng salita ng Diyos at lahat ay tumanggap sa Panginoong Jesus, that's the time na darating siya. Pero since mga parang pa lang to, parang alam mo yung parang signs na malapit nang dumating, senyales pa lang, hindi pa talaga siya darating pero malapit na kasi ito na yung mga signs, yung mga lindol, ganyan. So, bago siya dumating, mag-ready ka na ngayon pa lang para pag dumating siya, haharap ka sa kanya ng malinis ang puso mo at tinanggap mo siya sa buhay mo, 'di ba? Para of course we are praying for everyone's salvation. Napakasarap po talaga ng kasi magkaroon tayo ng relationship kay Lord, and ang nakasalalay dito yung ating eternal destiny. Whether we will go to heaven or if we reject Christ, we will go to the opposite place, which is hell, which is not a good place po. So, I'm hoping and praying that everyone here will really give their hearts to the Lord and will truly accept Him as their Lord and Savior to get saved. So, yun lang po. Mag-ingat po tayong lahat. Laging manalangin, laging magdasal at magtiwala sa Panginoon. Ano man pong hinaharap, walang susuko. Lagi po tayong manghawakan sa Lord. Laging may pag-asa sa pamamagitan niya. God bless. Bye.